ng mga kaalyado ni dating Pangulong Duterte like Harry Roque and Panelo saying that reconciliation is only possible if the President takes steps to bring former President Rodrigo Duterte back to the country. Tama. Ito po ba ay anong response po ng Malacanang dito sa comment nila? Tandaan po natin, hindi po magpapahawak sa liig at hindi po magpapadikta ang Pangulo sa mali. Hindi po tatalikuran at babalikan ng Pangulo ang batas para lamang pagsibihan ang personal na interes ng ilan. Nabanggit nila, Yusek, good morning po. Bukod po dun sa issue nung pagpapauwi ng Pangulo, kung talagang sincere daw po siya dun sa pakikipagkasundo sa mga Duterte, baka pwede rin magpa-hair follicle test ang Pangulo. May mga condition po para lang maipakita daw yung sinceridad po ng ating Pangulo dun sa kanyang pakikipag-reconcile or pakikipagkasundo sa mga Duterte. Ano pong reaksyon ng Malacanang dito? Ulit-ulit, paulit-ulit, uulit-ulitin ko, uulit-ulitin natin. Peke, ang video. Pinuri ko siya. Pinuri ko siya noon na hindi siya pumirma sa impeachment. Okay yun. Okay yun. Pero yung ngayong mga paliwanag niya, na sinisisi niya, parang yun ang dahilan kung bakit natalo ang alyansa. Yun po, unang-una, katawa-tawa na nga, na bihirang-bihira tayo makarinig ng nasa kabilang partido na magsasabi ng totoo. Yes. Magandang hapon muli sa ating mga kasama. Nandito na naman si Kuya Goods nagbabalik. At syempre, kung hindi ka pa nakasubscribe sa ating channel, pa-subscribe na lang po at hit mo na rin yung bell para lagi kang updated sa ating mga video. Sabi na sinabi na parang playbook na naman. Isang patunay na naman ito, meron ho tayong video rito na pinagtatakpan lang. Pinagtatakpan lang talaga itong si Bungit-ngit. Oo, nitong isang nagbiglang nagbunyag. Hindi natin alam kung totoo kasi mayroong balita na ito pa lang si ting 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 tong kong 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 ang asawa ay kamag-anak ni Lolong. Nako, ibang klase mga kasama Ibang klase. Pinagtatakpan mo ang pagtataksil ni Makongkong kaya sinumpa ang tungkulin. Ayan sabi rito. Sino kaya nagtatakip dito? Sino ba yung abangan natin sa ating video? Ito sagot ni Bibi Sara. No peace among predator. Aruy, aguy. Pero nakalike ka na ba? Yan mag-like ka na at share mo na rin yung ating video. Kaya bago tayo magsimula, san like, san share, samahan mo ng subscribe at i-bell all nyo po para nakakatanggap kayo ng notification. Ano meron ngayon? Ito. At meron na naman. May banat na naman si anak ng Bugi. Mamaya may banat na naman siya. Sino ba yung Andor? Kilala niyo ba yung Andor? Yung tagapagsalita. Meron naman siyang hirit. Oo, mamaya bibigyan natin ng reaction yun. Pero ito, umpisa na natin. Matagal na pala noong inunahan ni Vice President Sara itong si BBM patungkol sa kanilang awayan at bangayan. Noon na pala nasabi ni Vice President Sara noong November 26, 2024 na hindi daw siya ang tao na nagpapaareglo at hindi siya ang tao na nabibili ng pera. Paano ka na ngayon, Mr. President? Hindi na maayos ang gusot at gulo na iyong ginawa laban sa pamilyang Duterte. If Bongbong Marcos was really sincere about reconciliation, dapat ang una niyang ginawa ay ayusin lahat ng gusot. Yun ang dapat ang first move na ginawa mo. Dapat sinabi mo, okay, pauwiin yan. Kausapin ng taga-ICC, pauwi na sa madaling panahon. Si dating Pangulong Duterte, ganun sana, hindi meron kang kakampi na nag-podcast kayo, yung kakampi mo naman, puri ng puri. Ang bait mo! Ang bait mo! Ang bait nga! Kayo ba naniniwala na mabait? Sobrang bait! Grabe, no? Ibig sabihin, pag ganun pa lang ginagawa, mabait na. Ano pa yung nagmumura? Ano pa yung nagmumura? Doon na lang kami sa nagmumura. Kesa dito na, napakabait, sobrang bait. Tapos wala na nagawa.
Palamura na lang tayo mga kasama. Doon na lang tayo. Oo, kesa dito. Ang nangyari under his administration. Make people accountable, starting with Tamba, then those who are involved sa pagpapatapon kay PRRD sa The Hague. Hindi enough ang sorry at bati na tayo sa lahat ng dinanas ng mga Duterte sa SMNI, kay Pastor Apollo, sa mga kaalyado ng mga Duterte at ng mga taga Davao City. Kaya at one point, I agree with you. Wala kang kaibigan at marami kang kaaway. No peace among predators. Why Marcos' call for reconciliation rings hollow. President Marcos' offer of reconciliation to the Dutertes is not the heartwarming gesture of unity once is among warring relatives or estranged spouses. In politics, especially in a democracy, reconciliation between rival camps is not just unnecessary, it's often detrimental. Healthy political conflicts is essential. It keeps parties accountable and ideologies sharp. When rivals make peace, what usually follows is not national healing, but horse trading. Yan. Diba? Hindi naman kasi basta-basta gano'n na lang. Bati na tayo. Wag. Oo, hindi nahihingi yun ng madalian. Tsaka sabi ni Bibi Sara, hindi ako basta-basta nakikipag-areglo sa mga, diba? At hindi rin siya nababayaran at nabibili ng pera. Yun ang paliwanag niya. Oo, sa video na yun. Kaya, alam nyo na kung ano ang mangyayari dito. Parang napapakiwari natin na iba talaga. Basta Duterte, iba talaga. Ibang-iba talaga. Oo. Eto na naman siya, Ito na naman siya. Kayo na bahala humusga mga kasama kung ano naman ito, pahayag ni ate, ni Ander. Ano kaya ito? Huwag po tayo mag-focus na sinasabing open for reconciliation para lamang sa mga Duterte. Maliwanag po ang sinabi ng Pangulo sa lahat ng tao na maaaring hindi kapareho ng kanyang paniniwala o ng prinsipyo o ng polisiya. Mas maganda kung lahat ng tao ay makakasundo niya para po sa taumbayan, para magkaroon na po ng tuloy-tuloy na pagtatrabaho. Hindi naman ganyan ang sinabi niya doon sa interview ni Katunying. Parang hindi ganyan. Ang tanong ni Katunying, handa ba kayo makipag-ayos sa mga Duterte? Yun ang tama. Tapos ang sabi, oo, kasi marami na akong kaaway. Ayoko ng kaaway. Pero bakit iba ata bago ba ito? Ayan, tanong na ating kababayan, sabi ni Aling Ledesma, nagtatanong si Aling Ledesma, bago bang pronouncement ito ng nakaupo? Ibang klase, parang, panibagong statement? Mukhang oo nga, bago nga, tuloy natin. So wag nating isentro ang open for reconciliation sa mga Duterte. Hindi po gagawin ng Pangulo na lumabag sa batas para lamang sa isang reconciliation. Kita mo na naman. Ano naman? Aling Ledesma, sabi ko nga sa inyo, bago nga. So, kasi hindi nga ganyan. Hindi ganyan yung sinabi. Bakit parang kakaiba? Merong something na... kayo mga kasama, napanood nyo naman yung kay Katunying. Tayo ay nagkaroon ng reaksyon. Kasi parang nakita natin na hindi ganun yung sinabi ng nakaupo. Bakit meron bago? Sabihin, gumawa ng bago, di umano, para sabihin sa mga tao, wow, aba. Aling Ledesma, hindi ko alam kung bago talaga yung sinabi ng nakaupo. Ikaw, sa pagkarinig mo, Aling Ledesma, kayo, sa mga subscriber natin, ano sa palagay nyo? Bago ba ito o ito yung sinabi ng nakaupo? Type nyo sa comment section kung ano yung sagot nyo rito. Tuloy. Follow up lang po, Yusek. Siguro po, parang it's an open for all. Pero yung sabi naman po ng mga kaalyado ni dating Pangulong Duterte like Harry Roque and Panelo saying that reconciliation is only possible if the President takes steps to bring former President Rodrigo Duterte back to the country. Tama! Ano po ba ay, anong response po ng Malacanang dito sa comment nila? Tandaan po natin, hindi po magpapahawak sa liig at hindi po magpapadikta ang Pangulo sa mali. Hindi po tatalikuran at babalikan ng Pangulo ang batas para lamang pagsilbihan ang personal na interes ng ilan. So tandaan po natin, lagi pong sa batas ang Pangulo. Kaibigan o batas? Batas pa rin po ang pipiliin ng Pangulo.
Eden Santos, Net 25. Gaya din po na nabanggit nila, Yusek, good morning po. Bukod po dun sa issue nung pagpapauwi ng Pangulo, kung talagang sincere daw po siya dun sa pakikipagkasundo sa mga Duterte, baka pwede rin magpa-hair follicle test ang Pangulo. May mga condition po para lang maipakita daw yung sinceridad po ng ating Pangulo dun sa kanyang pakikipag-reconcile or pakikipagkasundo sa mga Duterte. Ano pong reaksyon ng Malacanang dito? Ulit-ulit, paulit-ulit, uulit-ulitin ko, uulit-ulitin natin. Peke, ang video. Peke daw ang video. Wait lang Wait lang. Kasi parang hindi naman peke yung sinabi. Kasi si Kato Ning na nandun eh. Tingnan natin kung eto yun ha. Teka lang ha. Para maliwanag sa maliwanag, eto kaya yun, yung video na yun. Tingnan natin ha. Ay, hinahanap ko mga kasama ha. Baka nawala eh. Eto ha, bibigay ko lang sa inyo. Tapos ibabalik natin. Kasi, peki daw yung video mga kasama. Sabi sa video. Oo, at sabi dito. Ano kaya ang sabi dito? Gusto niyo bang makipagkasundo pa sa mga Duterte? Oo. Ako, ayoko ng gulo. Gusto ko makasundo sa lahat ng tao. Mas maganda, marami na akong kaaway. Hindi ko kailangan ng kaaway. Kailangan ko kaibigan. Kagaya na sabi ko sa'yo, pagka... Hindi ko... Magko-confess ako dito. Pwede naman po. Para akong pari po nito ngayon po. Ewan ko, kahit hanggat maaari, ako... Tapusin natin yung video mga kasama. At peki daw kasi yung video. Ang habol ko, yung stability, peaceful, para magawa namin yung trabaho namin. Kaya ako, laging akong bukas sa ganyan. I'm always open to any approach na, alika, magtulungan tayo. Diba? Kahit hindi tayo magkasundo sa polisiya, hindi tayo magkasundo. Gawin yung trabaho pero wag na tayong nanggugulo. Wag na natin, tanggalin natin yung gulo. Hindi ko alam, mga kasama, peki kaya ito? Yan ang tanong din natin eh. Yan kasi sabi ni Maamo, manager, peki daw yung video. Wala tayong magagawa kung sinabi niyang peki. Sumunod na lang tayo peki daw eh. Tuloy natin. Na siyang nirep na pinespread or isiniwalat itong si Atty. Harry Roque. Dapat pa natin siyang paniwalaan? Uulit-ulitin ko, paulit-ulit na lamang siya. Yusek, follow up lang po. Hindi naman din po batay dun sa video lang yung panawagang magpa-hair follicle test ang Pangulo. Bukod po doon, medyo... Paulit-ulit po ulit? Hair follicle test po ulit? Ayun po yung ilan sa tingin niyo... Bakit may ganun? Nakakawindang kami ay nagtataka lang. Naman mga reporter naman kasi ito, paulit-ulit nga. Huwag kasi kayong paulit-ulit. Hair follicle test na naman. Talaga naman, Huwag na masyado kasing paulit-ulit. Baka kasi talagang magpa-hair follicle na talaga si Bongit. Lagot kayo. Naku, nagagalit na ata si Auntie Clara ko wag pa ulit-ulit Nyo ba, meron silang karapatang magbigay ng kondisyon kapalit nung sinasabi po ng Pangulo natin na para makipagkasundo? Ang pakikipagkasundo po ay para sa taong bayan, hindi para sa personal na interes ng iba. Anak ng bugi naman talaga. Sinabi nga ano ang gagawin natin doon? Sinungaling ba yun? Sa bagay, marami nga nakakaalam. Wala tayong sabi ni Aling Ledesma, wala na kayong magagawa, Kuya Goods. Ganun talaga. Kailangan ipagtanggol. Wala po tayong magagawa dyan, Aling Ledesma. Kaya, panoorin nyo na lang yung ating mga comment. Kaya nga tayo nagko-comment Hindi naman siguro masama mag-comment, wag mo lang mumurahin yung tao. Yun, Paul, yun, ha? Personal na bagay yun. Pero ang isang tagapaglingkod ng bansa o bayan o ikaw ay nagtatrabaho sa gobyerno,
pwede kang mag-comment. Pwede kang, pwede kang bumatikos eh. Criticism, criticize. Pwede mong gawin yun. Huwag ka lang magmumura. Huwag mo lang mamurahin personal. At huwag ka lang, alam mo yung buhay. Ito papaliwanag ko sa inyo para mayroon kayong idea. Pag pinasukan nyo ng sariling batikos ang personal na buhay ng mga yan, foul po yun. Pero i-criticize mo sila dito sa mga kagaya ng pagsagot, nakita mo meron kang maling pagkakaintindi, pwede po yan. Sa tansya natin, makulit yung reporter. Paulit-ulit kasi. Yung health follicle test na yan, issue kasi yan. Ang sa atin lang, sabi ni Aling Marie, bakit hindi kasi gawin? No? Para matapos na yung issue na yan. Tama, Aling Marie. Bakit nga naman? Tuloy mo, Auntie Clara. Alalahanin po natin, maliwanag, uulit-ulitin ko ang sinabi ng Pangulo, sa lahat ng tao, gusto niya pong makipagkasundo para magkaroon ng stability, magampanan ang dapat magampanan, at hindi madiskaril ang trabaho ng gobyerno. Ayaw po niya ng away. Ibabalik ko uli yung video. Si Auntie Clara naman talaga, ulitin din natin yung video para hindi tayo, kasi mahirap kasing nasasabihan, Katunying, ano ba talaga yung tanong mo? Ang tanong kasi dito, eto. Gusto niyo bang makipagkasundo pa sa mga Duterte? Ako, ayoko ng gulo. Gusto ko makasundo sa lahat ng tao. Mas maganda, marami na akong kaaway. Hindi ko kailangan ng kaaway. Kailangan ko kaibigan. Kagaya na sabi ko sa'yo, pagka... Hindi ko... Magko-confess ako dito. Yun. Auntie Clara, maliwanag. Hindi lang sa taong bayan. Meron din nabanggit sa dating Pangulo. So, bakit ganun? Tuloy natin to. Ang awayan na to, ang siya nagpapabagal sa trabaho ng gobyerno dahil puro paninira. Puro fake news na natatanggap ng Pangulo. So, ang pakikipagkasundo sa lahat, hindi lamang para sa mga Duterte, ay tama lang po nagawa ng Pangulo bilang ama ng bansa. Hindi naman daw para sa mga Duterte. Auntie Clara naman? Oo. Basta ewan. Basta kami ay... kami ay nagre-reaction lang dito. At kayo, kung kayo isang ayon, mga kasama, dito sa sinabi ni Auntie Clara ko, kayo na bahalang humusga. Dito, mapunta tayo dito. Decision on BP Duterte impeachment will be based on evidence. Naku. Kilala ka na rin namin. Isa ka pa. Kilala nyo ba yun? Itong babaita na makikita nyo sa video, kilala naman natin, isa number 1 na gustong batikusin, gustong pabagsakin ang mga Duterte. Lalong-lalo na to si BP Sara. Itong makikita nyo sa video na ito, ito ay sikat, makontrobersyal ang buhay. Hindi lang ang life, no? Pero wala tayong sinabing ano yung controversial sa buhay niya, ha? Makontroversial lang ang buhay. Pasok mo. Tayo dito sa isa pang balita, Senator Hontiveros tiniyak na ibabase o ibabatay sa ebidensya ang kanyang magiging desisyon sa impeachment trial ni Vice President Sara Duterte. Nagbabalita, nagsaserbisyo po mula sa Senado si Robert Mano. Nino, magandang hapon. Magandang hapon, Liza at attorney, magiging pahirap pa rin impeachment trial ni Vice President Sara Duterte kung pagbabasehan ang magiging komposisyon ng 20th Congress. Yan ang tingin ni Minority Senator Risa Hontiveros. Naniniwala sa Hontiveros na pwede tumawid sa susunod na Kongreso ang impeachment kahit kayong 19th Congress ito inihain. Naghahanda na raw siya at nag-aaral kasama ang kanyang legislative team, lalo po na beses niyang uupo bilang Senator Judge. Umaasa naman si Hontiveros na magiging regular ang impeachment trial ni Duterte, di gaya ng impeachment ni dating Pangulong Joseph Estrada na nauwi sa EDSA 2. Sa pahayag naman ni VP Sara na magiging bloodbath ang impeachment trial. Sagot niya, sagot ni Hontiveros, hindi siya gagamit ng ganitong lingwahe at pagbabase lamang siya sa mga ebidensya. Wala nga ebidensya eh. Ano ba ang hinain nyo sa impeachment? Plunder case? Patungkol sa confidential fund? Wow! Wala na kayong kukuning ebidensya dyan dahil lahat yan tapos na. Ngayon, ilan lang ba kayo ngayon? Ilan lang kayo? Si Ka Erwin nga mukhang... hindi ko lang nalagay yung slide dito Si Ka Erwin nga Gusto nyo hanapin natin? Parang ayaw na sa Alcanza Alcanza. Parang gusto na rin tumawid Bakit?
parang, basta parang napapakiwari na lang, sabi ni Aling Marie dito, na parang gusto nang umeskapo. Ha? Sino ba yung usapin doon? Mamaya hanapin natin. Pero bago pa naman yan, pinagtakpan mo ang pagtataksil. Nino, ni Bungit-ngit. Bakit? Ito, mas maganda to. Attorney Sal, ito yung gustong-gusto ko talaga pag nagpapaliwanag. Itong si Attorney Sal Panielo Kakaiba at maiintindihan mo talaga. Ang nakikita natin, inililihis niya ang tunay na dahilan ng pagkatalo ng mga kandidato sa alyansa. Nililihis niya ang dahilan kung bakit yung mga nasa quadcom, nasa tricom na yan, yung mga bumoto sa impeachment at saka yung mga sumira, naglumabag sa karapatan, ang pagkatao ng Vice Presidente at ng dating Presidente, yun talaga ang dahilan. Ang ginagawa ni Toby, Congressman Toby, mawalang galang na sa iyo, kaibigan, pinagtatakpan mo ang pagtataksil ng Presidente Marcos. Yan na. Sino ngayon? Ang bagong playbook. Sino? Sino nabanggit dito? Si Toby. Kilala niyo ba si Toby? Di ba? Ano ngayon? Sabi na natin kaya wag basta-basta Huli ang bagong eksena. Huli ang bagong aganapan at talagang teleserye na naman natin mapapanood. Bakit? Alam mo, may nakapagsabi, tuloy natin, baka mamaya sabihin dito. Junior sa kanyang sinumpaang tungkulin. Ngayon, anong ginagawa ni Chanco? Magkaibigan tayo, Toby, Ayan ang sinasabi ko. Kahit ng kaibigan natin, kakampi, tanongin niyo si Toby, magkaibigan kami natin. Pero, pinuri ko siya. Pinuri ko siya noon na hindi siya pumirma sa impeachment. Okay yun. Pero yung ngayong mga paliwanag niya, na sinisisi niya, parang yun ang dahilan kung bakit natalo ang alyansa. Yun po, unang-una, katawa-tawa na nga, na bihirang-bihira tayo makarinig ng nasa kabilang partido, na magsasabi ng totoo. Tama. Nagsasabi ho siya ng totoo kasi bahagi ho yun ng pagkatalo. Yung impeachment bahagi yun. Pero ang nakikita natin, inililihis niya ang tunay na dahilan ng pagkatalo ng mga kandidato sa alyansa. Nililihis niya ang dahilan kung bakit yung mga nasa quadcom, nasa tricom na yan, yung mga bumoto sa impeachment at saka yung mga sumira, naglumabag sa karapatan, ang pagkatao ng Vice Presidente at ng dating Presidente, yun talaga ang dahilan. Ang ginagawa ni Toby, Congressman Toby, mawalang galang na sa iyo, kaibigan, pinagtatakpan mo ang pagtataksil ng Presidente Marcos Jr. sa kanyang sinumpaang tungkulin na proteksyonan ang kasarinlan ng ating bansa. Sapagkat ang ginawa niya, na pumayag siya. Kung hindi man, kasi hindi po ba, ang talagang hinala, si Marcos Jr. ang nasa likod niyan. Kasi sabi ng DILG Secretary Remulla, sila daw ang nagplano niyan. Tinatanggi naman nila ngayon. Pero kahit na nga na hindi siya nagplano, pero pumayag ka Hindi na mangyayari kung ang presidente ng bansa hindi papayag. Isang utos mo lang yan. Hindi po pwedeng gawin niya. Hindi. Since alam niya na arresto hindi naman po pwedeng sabihin niya, hindi ko alam. Dahil hindi naman gagalaw yung mga yan kung hindi mo alam. Hindi lang yan. Hindi gagalaw talaga yan kung hindi ka umuho. O madalit sabi, dahil pumayag ka, doon nagalit ang taong bayan. Yun talagang dahilan. Ang ginawa niyong programa ng paghihiganti at ang maling pag-uusig at paninira, pagsira sa reputasyon at pagwasak sa ligasiya at mandato na ibinigay ng dating Presidente Duterte dito sa ating bansa. Yun ang naging dahilan kung bakit nag-alsa. Mabuti nga yung pag-aalsa nila sa pamamagitan lamang ng balota at hindi sa madugong pag-aalsa. Sa balota nila pinadahan. Kaya nakita mo, naglagapak lahat. Isa pa yun, Atty. Sal, galit ng taong bayan dahil doon sa ginawa kay Tatay Digong Una, yung impeachment, doon nag-alboruto. Sinabayan pa ng pagpapalipad kay Tatay Digong. Mas doon naging, alam niyo yun, doon sila gumanti sa boto. Totoo yan. Taga Mindanao, taga Visaya, talagang ganun ang ginawa. Dito lang sa Luzon kasi, ibang klase rin kasi yung rito.
Oo, malapit kasi sa Kaban. Kaya nagagawa nila ng paraan. Kita nyo, meron silang pa-eksena sa Cebu. 'Di ba? 20 pesos ang kilo ng bugas, pinagbawal kagad ng COMELEC. 'Di ba? Sa tingin nyo? Hindi umabante kahit ganun taktika. Hindi umabante kasi ang tao galit. Hanggat galit ang tao, dito lang tayo sa boto bumawi. 'Di ba? Ganun lang kasimple 'yun. At ngayon, binabalik na naman yung 20 pesos na kilo ng bigas. Meron ako na balitaan. Meron nga. Kaso nga lang, hindi ho pwede yung sosobra ka sa 5 kilo. Ang sabi pa, bumulong sa akin, Kuya Gus, hindi ganun kaganda. Para daw wala tayong magagawa doon. Bahala na kayo. Kung babatikusin nyo, batikusin nyo. Kung suportahan nyo. Kung talaga makakain nyo, bakit hindi nyo pagtsagaan? Ganun lang yun. Pero kung maselan kayo, kasi sabi na iba, hindi talaga, Kuya Gus, iba. Wala po tayong magagawa dyan. Kundi bumili kayo ng bigas na naayon sa panlasa nyo. Ang mga nanira kay Presidente Duterte, hindi ba? O sino ba? Sino ba yan? Ayan. O sino yung mga natalo? Sila na yun. Ilan lamang ang nanalo. Napakaswerte pa nga nila. Nanalo pa sila. Tama. Yun ang bakit? Kung bakit natin pinupunan na naman tong kaibigan natin. Kaibigan natin to, pero pinupunan natin. Kasi nga, para sa kanya, in his own defense, kasi sinisisi siya. Kasi siya ang general campaign manager. Kasi, ng mga Pilipino, ikaw ang general campaign manager, kaya natin yan. O kaya, sa depensa niya, hindi, kayong mga nag-inisip ng impeachment, ako control dyan, tinuloy nyo. Pero tama yung sinasabi niya yun. Pero hindi talaga ang pangunahing dahilan. By doing that, you are tinatakpan mo. You're covering up for the real reason of the downfall of the Alianza senatorial candidates. At ang real downfall na yan, caused by the betrayal of the President of this country in his oath of office of serving and protecting the Filipino people. Yun ang naging dahilan. Kaya natin pinukontra. Kaya sabi nga natin, tanda mo, Franco, yung nag-viral. Ako yung interview ni Karen Jimeno dyan sa Bilyonaryo, sa kabilang istasyon. Yes. Nung ako'y good luck niya, good luck, Attorney Panelo, for your petition of writ of various forms na pinail nyo ng anak nyo. Good luck sa inyo. Ang bilis nga ng sagot ko, di ba? Sabi ko, good luck to this government because what it is doing will be the beginning of its fall. Doon kayo mag-good luck sa gobyernong ito kasi ang ginagawa niya, ito na simula ng kanyang pagbagsak. Nangyayari na nga yan. Tingnan nyo. Nung matalo ang alyansa, dahil sa ginawa nila kay Presidente Duterte, sila ngayon, nag-aaway. Ano tawag mo dyan? Pag sinisi ng isang nasa alyansa, yung kasama niyang kaalyansang mga kongresista at speaker, o hindi ba, nagkakaroon na ng infighting sa loob ng alyansa. Kasi, sinasabi nila, at hindi naman pinasisinungalingan, na interesado si Toby Chanco na maging speaker. Ayun, sinasabi na. Natumbok na mga kasama. Bakit? Maggaganunan lang sila. Kung sakasakali, magkaroon, eto na. Kakalabanin Kakalabanin talaga. Wala. Sila pa rin ang winner. Kasi, nabalitaan nyo ba yung nabalitaan ko? Meron palang koneksyon. Magkokonektado rin pala sila. Ibig sabihin, itong drama na ito, ang ending, sila ang happy. Sana, matauhan na yung mga bagong halal. Bumoto kayo, halimbawa, si Kong Pulong ay tumakbo sa Congress o House Speaker. Siya ang tumakbo. Suportahan nyo. Doon naman sa mga bakulaw dati, alam na natin mga kulay nyo. Nakalahad lang kayo sa amo nyo. May tatakbo. Sino? Binanggit dito. Sigurado. Pinag-aaway-aaway na sila. Pangalawa, yung pagkatalo ng maraming kumontra sa mga Duterte, ang nanira sa kanila, umpisa na ng pagbagsak yun. Kasi kung nanalo sila, ibig sabihin, ang Pilipino, kampi sa kanila. Hindi. Naglaglagan nga sila lahat. Kaya sabi ko, may 3 taon pa kayo. Presidente Marcos Jr., anong gagawin niyo? Ako, unsolicited advice. Ang gagawin niyo lang, ipabalik niyo lang dito si Presidente Duterte. Medyo... Yun ang the best na gawin. Wala nang iba. Yun ang unahin. Pauwiin si Tatay Digong. Sabihin doon sa mga nagkulong kay Tatay Digong, pauwiin nyo na yan. Dahil makikipag-areglo na ako. Sabi naman ni ate,
hindi raw sa taong bayan daw nakikipag-areglo. Eh, sabi niya yun. Sabi niya, Aling Ledesma, na-notice na Aling, magaling pala yun. Under nga yun, under. Tataas ang rating nyo. At saka magiging consistent kayo sa posisyon na walang jurisdiction. At gawin nyo na yung mga hindi nyo nagagawa ng 3 taong nakaraan. Para hindi na lalong mag-alma at magalit ang taong bayan. Otherwise, kung hindi nyo po gagawin, maniwala kayo. Yung sinasabi ko, this will start the beginning of its fall. Eh, nag-start na nga eh. Ito na, tuloy na ho yan. So, tayo ng bagong pagpapalit ng mga may hawak sa kapangyarihan. At ayaw sana nating mangyari yun. Kaya gawin nyo na. Sapagkat yung clock, yung relo, di ba, tumutunog yung tik. Pag uminto yan, patay na. Ang problema, hindi na maghihilom mga Atty. Sal. Galit na galit sila. Galit na galit ang taong bayan. Wala tayong magagawa kasi sinimula ng mga durobo at mga bakulaw na bigyan ng gusot itong si Bibi Sara at si Tatay Digong. Kaya bawi-bawi na lang. 2028, ang aga mga kasama. Ang aga na naman ito. Ibang klase pero huwag kayong mangamba. Eh, sinasabi na nga para nagkakatotoo na nga eh. Ang susunod na presidente ay babae. Palakpakan! Ayan, sabi ko nga sa inyo, kung umabot ka sa video na ito, sabi mo kung nasaan ka ngayon at shoutout sa iyo. At ayan, abang-abang lang po kayo. Abang-abang po kayo sa ating mga nilalabas na upload, mga reaction. Hanggang sa muli, bye-bye!